Salamat po. Ngunit nasaan sa abang natin sa ating mga sinyo. Nakalit sa posisyon, hindi kami mga ordinaryong mga ang dahilan kayo, kukulot, pakulot, laging sangrat, ang paninindigan ng activity nyo, kung ang sinusunod nyo ay demonyo, matatakaw. The Filipinos do not love their country. They love their family, they go to church, but they do not love their country. So ang tanong ko sa sarili ko, ano? Are you afraid of God? Number two, do you love your country? Okay, on that note, open forum. Yes, please, identify yourself. Good morning po sa inyong lahat. I am Bernardo ng Ecotor for Manila Standard. I understand that this is a more biblical-based approach, no? And you have said early on that you want to devoid this of any political leaning. So I'd like to put my question with this one. What are your expectations by the numbers as you launch this movement? And do you plan to conduct prayer vigil events that are similar as to the one being held in Luneta or in EDSA? Thank you, sir. Numbers, we don't know the numbers, we're praying that all the Filipinos will join the call. Simple call, repent, come back to God, obey His ways, and uphold the Constitution. Justice, when you say uphold the Constitution and the law, batas, di ba? Sundin ang batas. And that is a common call for all religions. Nananawagan kami muna sa aming pamilya, pangalawa sa aming simbahan, pangatlo sa aming circle, sa Christian groups, na magsama-sama for this call. Yes, we will be holding conferences. And yes, we will be holding press conferences. We will be conducting probably shows on social media and in the media to discuss current event situations, how anong pananaw ng banal na kasulatan, anong pananaw ng batas, para maintindihan na tao, to educate the people. And of course, we will be conducting prayer vigils para gabayan ng Diyos tayo kung anong dapat natin gawin. One significant thing is that next year is the 40th year anniversary of the People Power, EDSA People Power Revolution in 1986. Now, 40 years is a very significant number. 40 years is a very significant number sa banal na kasulatan. It means one generation. A generation has passed. Coincidentally, or probably providential, that the son of the president that was ousted in 86 is now president in 2026. So two things can happen. I'm not prophesying or I'm not trying to predict the future. But for the president, this can be the day and the generation to redeem his family or to repeat history. How? The president today or the country today our government today is being accused of the same crimes and the same abuses that was being pointed towards his father's administration, corruption and abuse of authority, and silencing critics. This is probably God's time and destiny for him to turn things around. Kung ipahuhuli niya at ipakukulong ang lahat ng nag-abuso sa pera ng bayan at sa pwesto, kahit kamag-anak niya, kahit siya pa, ay imbestigahan niya. At kung hahayaan niya na ang batas at ang demokrasya magpatuloy ang mga
protesta, magpatuloy, baka mabago yung Pangulo na inalis dahil sa korupsyon at pang-aabuso, baka siya ang maging Pangulo na pasalamatan dahil ginawa niya tama. This can go both ways depending sa kanya pong gagawin. Siya lang ang makakagawa. And probably why we are here as Christian leaders. Huwag na po ako dahil sabihin nila, may partido yan, tsaka may... Huwag na yon. Huwag na yun kung sino man ang aking kinakampihan. Hindi yun ang aking dadalhin dito at dinadala rito. Ang dinadala ko rito yung Pilipino. Kaya kung yung mga kasamahan natin, mga kasama natin Pilipino na leader naman ng kanilang mga political groups, iniimbitahan ko rin po kayo dito. Bitawan natin ang ating mga politiko at politika, pagsamasamahan po natin yung panawagan ito sa Diyos at sa bayan. So ito pong panawagan ito, May, December, January, February. Kaya po ako, bilang leader ng bayan, nananawagan sa ating Pangulo at mga opisyal ng gobyerno. Kayo po dapat manguna sa panawagan ito na manumbalik sa Diyos at sumunod sa batas para pagpalain tayo ng Diyos. Pero nananawagan din po ako sa mga leader ng society, mga tatay katulad ko, na pangunahan ng kanilang bahay at tahanan, manambalik din sa Diyos. Turuan niyo ang inyong mga anak paano magmahal, maglingkod sa Diyos at magsilbi sa bayan para hindi nakukuha ng mga komunista, ginagawang rebelde at terorista, nakukuha ng mga adik, ginagawang pusher at adik. Pangunahan po natin ating pamilya sa panawagan nga ng ating mga leaders sa simbahan. Ayusin natin ang ating simbahan at ituro natin ang tama sa ating mga membro, pamilya at sa ating bayan, which is what we're trying to do today. This is our call and our advice. Wag na po ako, wag na ako. Pero advice ng mga Christian leaders sa ating mga leaders na dapat gawin para ang Diyos ay pagpalain tayo. Everyone is to blame. And none of us can save ourselves. We really need God to save us. Perfect po ang panahon ngayon, ang season, Pasko. Ang pinag-uusapan ngayon, dumating ang Panginoong Jesus. And when He came 2,000 years ago, He came to a broken, corrupt, and killing world. Pero He came to save it and set us free. So ito po panawagan ko sa ating mga leaders ng pamayanan. Lahat naman tayo nagkamali. Lahat naman tayo nagkasala. Pero this is time to turn around and return back to God and follow the law. Kung hindi nyo po ako susundin, sana huwag nyo tigasan inyong puso dahil ang Diyos ang magpaparusa sa inyo. Kung hindi nyo ako susundin, nasabi ko ang dapat kong sabihin. So, yan po ang aking panawagan. Keko, are you saying that ang solusyon right now nasa kamay ni BBM? Meaning he can solve our problem? Nasa ating lahat, ang solusyon nasa Panginoon Diyos, pero Him being President, iba siya sa ating lahat sa mata ng Diyos. Iba siya sa ating lahat. I can repent for myself, the pastors, and all of us can repent for ourselves. But only Him as President can repent for the nation in front of God. Dahil siya yun. Siya yun. So, ibang dating po nun. Pag sinabi niyang magsisi lahat, ibalik lahat ng ninakaw, kundi may paglalagyan kayo lahat sa akin. Baguhin ang sistema. Di ba ginagawa na nga niya? Pinagbabawal na nga niya ang dynasty. Parte siya. Pina-open na niya, pinagawa na niya transparent, pinagawa na niya transparent ang deliberation, ang pondo. Nagpapatayo na siya ng independent council. Ginagawa na po niya kasi kaya niya. Pero, kulang po ang political solution, yung pong point dito pagka wala tayong spiritual revolution. So yun po ang aking panawagan dahil
Lahat naman tayo eh. Kasala one way or another. But then, at hindi ho ito ang unang beses na nakita natin ito sa kasaysayan. Naalala ko storya ni Haring David. Si Haring David, pinuntahan mo nung prophet Nathan. Sinabi, inagaw mo yung asawa ng security mo eh. Dapat mamatay ka ayon sa iyong sariling pag-uusga. Si Haring David po ay hindi nagmalaki doon sa mga propeta. Kaya nga po, ayoko ko sanang umupo talaga rito. Pero sabi ng mga kasama ko, umupo ka. So huwag niyo na lang po akong tingnan ko nung magpagkakakilala niyo sa akin. Pero pakinggan niyo na lang po ang sinasabi ko. Si Haring David, murderer, adulterer, nagsisi eh. Umiyak eh. Lumuhod. Umiyak. Kaya po siya pinagpahalanan ng Diyos. Same thing with all of us. Diba? Now with the President, probably this is, ayoko manisi eh. Pero ito ang hinaharap sa atin lahat eh. So, imbis na pagtakpan, imbis na katakutan, kung ano man ang magiging resulta, harapin na lamang po at yakapin at sama-sama nating baguhin.